May mga gabing halos bumigay na ako. Mga gabing ang bigat ng mundo ay nakadagan sa aking balikat at ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Sa gitna ng mga nagsusumbatang anino sa Quiapo, sa amoy ng pulbura at takot, madaling maniwala na wala ng katapusan ang dilim. Bawat kaibigang nawawala, bawat pangarap na gumuho, bawat patak ng dugo sa semento, lahat ay bumubulong sa iyo na sumuko ka na lang. Ngunit sa Quiapo, may isang bagay na mas matigas pa sa bakal at mas hindi kayang patayin ng bala. Ito ang pag-asa. Hindi ito isang malakas na sigaw. Madalas, isa lamang itong mahinang bulong, isang tinig na kailangan mong pakinggan ng mabuti para marinig. Nakikita ko ito sa mga mata ni Aling Nita na kahit ninakawan na ng 3 beses sa loob ng isang buwan ay nagbubukas pa rin ng kanyang karinderya tuwing umaga, naghahain ng mainit na lugaw na may kasamang ngiti. Bukas ulit tanggol, sabi niya, na para bang ang bukas ay isang pangakong tiyak na darating at laging may dalang kabutihan. Naririnig ko ito sa tawa ng mga bata na naglalaro ng tumbang preso sa eskinita, ilang metro lang mula sa lugar kung saan nagkaroon ng barilan kagabi. Ang kanilang halakhak ay isang paggigiit na kahit gaano pa kadilim ang mundo ng mga matatanda, ang kamusmusan ay laging makakahanap ng paraan upang maging liwanag. Ang kanilang laro ay isang pagsuway sa takot na pilit na ibinabalot sa aming paligid. Nadarama ko ito sa tapik sa balikat ng isang matandang barker na walang ibang inabot sa akin kundi isang bote ng tubig matapos akong makipaghabulan sa mga pulis. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang simpleng galaw na iyon ay nagsasabing, hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Sa simula, ang laban ko ay para lang sa sarili ko, para makatakas, para mabuhay. Ngunit habang tumatagal, naiintindihan ko na. Ang bawat pagtayo ko matapos bumagsak, ang bawat pagtanggi kong matakot, ay hindi na lang para sa akin. Ito ay para sa kanila, para sa mga taong kumakapit sa panini